Pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Hi everyone! Welcome po muli sa ating pakikinig ng salita ng Diyos sa araw-araw na pagpapala. So, hatid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. So, ako po muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dacotanan, ang makakasama niyo sa oras na ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y sumandaling yumuko at manalangin. Heavenly Father, we thank you once again, Lord, sa opportunity ito na kami muli ay makapakinig ng salita. Lord, maraming salamat, Panginoon. Tunay napakabuti mo, Panginoon. Aming pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang buong araw na ito. Panginoon, let thy name be glorified, maging sa aming pag-aaral ng salita. Father, we thank you. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. So, amen. Purihin ang Panginoon. So, sa oras na ito ay nais ko pong ibahagi po at nilagyan ko po ito ng title is about Living Victoriously. So, yun po yung ating pamagat ng ating pag-aaralan sa oras na ito. Amen. So, let's open our Bible in the book of 1 John chapter 5, verse 4. So, sabi dito, because every child of God is able to defeat the world, and we win the victory over the world by means of our faith. Tagalogin po natin, sapagkat napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Lord, thank you once again sa mga salita na aming pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Holy Spirit, thank you. We acknowledge you are a great teacher, Lord, sa oras na ito. Father, we thank you, God. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so ang ating simpleng introduction is God wants us to live a victorious Christian life. So nais ng Panginoon, tayong mga anak niya ay makapamuhay na laging nagtatagumpay. So ang mundong ito, take note, ay napakarami tayong kalaban. Okay? Kaya nga napaka-importante na mapag-aralan natin paano natin matatalo. Okay? Kasi malinaw po sa ating foundation verse. Sabi rito, because every child of God is able to defeat the world. Okay? Kasi ano bang nandito sa mundo? So, ang mga anak ng Diyos, sabi rito, ay may kakayanan para talunin ang sanlibutan. So, ano ba ang mga nandito sa sanlibutan na dapat nating matalo? So, mayroon po tayong labanan. Okay? Sa mundong ito, napakarami tayong dapat i-overcome. Kaya nga, ang ating topic ngayon is about living victoriously. So, pamumuhay na laging nagtatagumpay. Pamumuhay na matagumpay. Yan ang nais ng Panginoon. Amen? So, ayaw ng Diyos na ang kanyang mga anak ay makita niya na mga talunan o lugmok sa problema. So, ayaw ng Diyos na makita na tayo ay mga talunan. So, ang gusto ng Diyos na makita tayong lahat na kanyang mga anak ay namumuhay ng mapayapa, masaya, hindi nakasimangot. So, ayaw ng Diyos ng mas nakasimangot. Gusto niya masaya tayo, maligaya, at siyempre pinagpala. So, yun po ang nais ng Panginoon. So, tayo ay nangingibabaw sa lahat ng uri ng mga suliranin o mga problema. Amen? So sa mundong ito, mga magulang at mga kapatid, talagang sayaw natin sa gusto, talagang aharap tayo sa iba't ibang problema. Bakit? Kasi nakasulat na sa Bible yan eh. Amen? If you read your Bible in the book of John, chapter 16, verse 33, ano sabi ni Jesus Christ? In this world, you shall have tribulation. Meaning, you shall have also trials, problems. May ka-encounter po tayo. So, sabi ni Jesus, you shall have tribulation. But sabi niya, be of good cheer, I have overcome this world. Wow. So, ibig sabihin, wala tayong dapat ipaglala. Bakit? Na-overcome na ni Jesus Christ yan. Ang lahat ng mga troubles, problems, trials sa mundong ito, na-overcome na lahat ni Jesus yan. Amen?
So, kailangan lang, wag tayong aalis sa Panginoon. Kasi in our own, di natin kayang ma-overcome lahat ng mga kalaban dito sa mundong ito. Sa ating sarili, hindi natin kayang mamuhay ng matagumpay. Yan ang katotohanan. Very clear din po ang sinabi ni Jesus sa John 15 verse 5. Ano sabi ni Jesus? Apart from me, you can do nothing. You can do nothing. Sabi ni Jesus, apart from me. So we need Jesus. Kailangan natin si Jesus. Amen? Kaya malinaw sa ating foundation verse sa ating binasa kanina, sabi niya sa book of 1 John, sapagkat napagtatagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Amen? Kaya kailangan natin si Jesus, manampalataya tayo sa Kanya. Sapagkat pag wala si Jesus sa buhay natin, wala yung ating faith, hindi tayo magtatagumpay. Amen? So, ang ating interrogative statement ay very simple po. Dalawa pong sasagutin po natin. Pero, ang unang tanong po muna sasagutin natin is about ang ating interrogative statement, how to live victoriously. Yan, yun ang ating tanong. Paano tayo mamumuhay ng matagumpay sa mundong ito na napakaraming pagsubok? Okay? So, marami tayong dapat i-overcome. Nandyan yung mga tukso, mga problema, mga sakit. So, lahat na nandito sa mundo. Okay? So, paano natin ma-overcome yan? Paano natin mapagtagumpayan? So, mayroon po akong major na 4 na step o sekreto para ma-overcome natin yan. Isa dyan ay nasa ating foundation verse. So ano po yun? Number 1, so we must have the absolute faith. So we must have absolute faith o must have absolute faith kanino? Kay Jesus. Amen. Pag sinabing absolute, ibig sabihin talagang tiyak. Walang pagdududa. Amen. Sure, yun yung gusto ng Diyos. Kailangan tiyak tayo na nanampalataya sa Kanya. Amen? Malinaw po, because every child of God is able to defeat the world and we win the victory over the world by means of our faith. Amen? So, ilan mayroon tayong absolute faith? Matinding pananampalataya. Kasi pag wala tayong ganito, nako, matatalo tayo sa mga problema sa mundong ito. Kaya nga maraming mga talunan, mga Kristiyano na, pero nagbabackslide na. Bakit? Nawala na yung pananampalataya. Pero pag mayroon tayong matinding faith, absolute faith sa Panginoon, take note, sabi nga ng Bible, kahit bundok yan, utusan mo, tumalon sa dagat, tatalon yan. Amen? So, pag inelaborate po natin, ang salitang faith, talagang malawak yan. Amen? Kaso, kulang tayo sa oras kasi mabilis lang po ang aking pagsasalita po rito. So, pag inilaborate ko po yun, talagang uubos yung oras ko kagad. So, napaka-importante. Yung pong unang step, unang sekreto, kailangan magkaroon tayo ng absolute faith sa Panginoon. Without doubt. Walang pagdududa. Amen? Yun ang ating sandata para ma-overcome natin ang lahat ng mga problema sa mundong ito, lahat ng uri ng mga tukso, mga sakit, kahirapan. Kailangan natin ng absolute faith. Amen? Kaya nga si Peter, makikita natin, sabi niya, kasi sabi ng mga disipulo, ay multo, pero sabi niya, hindi ako multo, ako si Jesus. Pero sabi ni Peter, kung kayo si Jesus, papalakarin niyo ako sa tubig, o papalakarin mo ako punta sa iyo. Anong sabi ni Jesus? Halika. So, pinagana ni Peter yung kanyang absolute faith. Wow! Lumunsad po si Peter sa bangka. Hindi na po niya tinisting yung tubig, yung paan niya, na kung lulubog siya. Basta, bigla siyang lumunsad, purihin ng Diyos. Lumakad siya, papalapit kay Jesus. Amen? So, yun ang absolute faith. Makakalakad ka. Makakapamuhay tayo beyond the natural, supernatural living pag mayroon tayong absolute faith sa Panginoon. Walang bagay na mahirap sa Panginoon pag mayroon tayong matinding pananampalataya. Amen? So, yung pang unang-una, so sabi ko nga, pag inilaborate ko yan, talagang malawak yan. So, number 2, napaka-importante po ito. Number 2, how to live victoriously. Second is, stay connected to the vine. Amen? So, kailangan tayo kumonekta sa puno. So, sino po yung puno na tinutukoy?
Tingnan natin sa John 15 verse 5. Ano sabi ron? I am the vine and you are the branches. Those who remain in me and I in them will bear much fruit, for you can do nothing without me. So, sino nagsalita? Si Jesus. So, sino yung vine? Vine is si Jesus. At sino yung branches? Tayo, na mga mananampalataya kay Jesus. So, we are the branches. Amen? So, we must stay connected to the vine. Kasi, pag hindi tayo kumonekta sa vine, humiwalay tayo, wala na, useless na buhay natin. Big sabihin, tayo na laging talo na sa lahat ng uri ng laban. Kasi walang pinagkaiba yan sa sanga. Yung sanga, pag pinutol sa puno yan, hindi nadadalo yung dagta mula sa puno. Kaya mangyayari sa sanga, mamamatay, matutuyo. Bakit nagiging mayabong yung mga dahon ng sanga? Kasi nakakunik sa puno, dumadalo yung dagta patungo sa sanga. So, ganun din naman tayong mga anak ng Diyos. Pag humiwalay tayo kay Jesus, magiging miserable ang buhay natin. Magiging talunan na po tayo. Hindi na natin kayang harapin lahat ng uri ng mga problema sa mundong ito without Christ. Kasi malinaw po ang sinabi ng Panginoon. Without me, you can do nothing. Amen. So kailangan tayong manatili sa puno kay Kristo. Amen. Huwag tayong ihiwalay sa Kanya. Malinaw po yan. John 15 verse 5. Okay, number 3, how to live victoriously. Third is we must maintain our daily self-devotional life. And we must be rooted in the Word of God. Amen? So, kailangan tayo po ay ma-maintain po natin yung ating daily self-devotion. Ano bang ibig sabihin ng S-O-A-P? Yan, soap. So, pag sinabing soap, so lahat tayo gumagamit ng sabon, di ba? Para saan yung sabon? Para luminis tayo. Yung katawan natin. Maging presko pakiramdam natin pag naligo tayo. Okay? So, ang soap na tinutukoy dito na sasabi ko sa inyo, ito po yung salita ng Panginoon. Okay? So, letter S, take note, Scripture. So, dapat nagbabasa tayo, mag-maintain natin yung ating pagbabasa ng Word of God. So, Scripture, basahin natin daily, day and night. Okay? So, and then letter O, observation. So, pagkatapos nating binasa yung Bible, wag nating basahin na hindi natin inuunawa. We need to observe. Obserban natin kung anong binasa natin. And then letter A, mahalaga po yung application. Okay? So, hindi lang natin binasa yung Bible, kundi dapat ina-apply natin sa buhay natin kung ano yung ating natutunan. So, we must apply what we have learned. Okay? And letter P, prayer. So, yun po. Pagkatapos natin basahin, so, i-apply natin. At manalangin tayo kay Lord, help me to apply. Tulungan mo ako pang i-apply ang mga salita mong ito. And sure, tutulungan tayo ng Diyos. Amen? So, pag na-maintain natin ang salita ng Diyos, okay, sa buhay natin, so rooted tayo sa Word of God, na-maintain natin yung ating devotional life, amen? Sure, magiging overcomer ang buhay natin. Nakalagay ba yan, Pastor, sa Bible? Yes. Joshua 1:8. Kabisado na po natin yan. Okay, I hope nabasa niyo po yan. Ano sabi ron? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but you shall meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written in it. And then you shall make your way prosperous, and then you shall have good success. So magiging prosperous, matagumpay ang buhay natin. So pag binabasa natin ang Bible, so ang buhay natin nagiging successful. Amen? Nakikleanse ang lahat ng mga marurumi sa buhay natin, naaalis, nalilinis. Sinabi po yan ni Jesus, John 15 verse 3. Anong sabi ni Jesus? Nalinis na kayo sa pamagitan ng salita na sinabi ko sa inyo. So ang salita ng Diyos, naglilinis. Amen? Kaya ang buhay natin magiging overcomer. Pagka tayo po ay babad sa salita ng Diyos. Alam nyo, hindi nakakasawa magbasa ng Biblia. Hindi nakakasawa makinig ng salita ng Diyos. Kaya I salute you, nakikinig ka ngayon. Sa araw-araw nagpagpapala. Araw-araw. Amen? Talagang ang buhay natin magiging productive, fruitful. Magiging matagumpay po tayo. Ako, sa totoo lang po, napakasarap. Pag nagbasa ko ng Bible, para ayoko nang tigilan. Okay? So, paulit-ulit ko lang po binabasa ang Bible from Old Testament to New Testament. Katatapos ko lang po basahin ang buong Biblia, Old Testament to New Testament. At ngayon, bumalik ulit ako sa Old Testament. Ngayon,
Galing na po ako sa Genesis, papunta na po ako, nasa Isra na po ako ngayon. Okay? Ang sarap basahin ng Biblia. Kaya, pag ikaw ay babad sa salita ng Diyos, rooted ka sa salita ng Diyos, rooted tayo sa salita ng Diyos, minimintin natin yung ating devotional life, walang Kristiyanong backslider, walang Kristiyanong lukewarm. Okay? So, tayo po'y laging in love sa Panginoon. Okay? So, dahil po hindi nakakayanin ang oras ko, so hanggang 3 lang muna tayo. So, by next time po ay papasadahan ko na lang po yung pang-4. And then, sasagutin naman po natin ano yung mga blessing na makakamtan natin pag tayo po ay nagtatagumpay. Yun po ang part 2 po natin. Okay? So, I hope po na mayroon po kayo natutunan sa pag-aaral na ito ng salita ng Diyos. Tayo mo ko sumandali. Lord, salamat po sa pakikinig namin yung salita. Napakabuti mo, Panginoon. Patuloy mo kaming tinuturuan paano kayo makapamuhay na laging nagtatagumpay. Sa oras na ito, kapatid, taas mo lang ka ng kamay mo. So, kailangan natin tanggapin si Jesus para maging overcomer ang buhay natin. Okay, so sabihin natin ng maiksing panalangin na ito. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan, humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako ng banal na dugo at binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Ako na lang po manalangin, Lord. Thank you sa lahat po ng mga subaybay. Nakinig yung salita sa oras na ito. Lord, stretch out your mighty hands, Lord, sa kanilang buhay. Bless them, empower them with the Holy Spirit. In Jesus' name, Lord, yung mga may karamdaman, touch them, Lord. Pagalingin niyo po sila. Lord, may mga problema, Panginoon. Thank you, Lord, kayong aming problem solver, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Purihin yung pangalan. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Ang lahat ay magsabi ng Amen. So, God bless po sa lahat. Bye-bye.